Kakaligan natin ang tagapagsalita ng Meralco, si Ginoong Josel Dariaga. Joe, good morning. Si Joel Sir, like to see you. Joel, good morning. Good morning, boss. Anyari. At nasama na naman daw sa March billing yung deferred payment. Sabi ng ERC, wag nyo na ilagay yun eh. Ba't nalagyan na naman yan? Well, naka-indicate yung deferred, Joel, pero wala sa total amount. Naka-float lang doon. Kasi, possibly, bagong system natin, naka-indicate sa mga passes. Deferred, nakalagay lang naman dyan deferred, pero hindi yan naka-include o hindi yan naisama o hindi yan nasama sa total amount. Ngayon, siguro moving forward, meron na yung recalculate rate, ay rin yun kung ano yung siguro na yun. Pero, rest assured, ano lang yan kasi in the spirit of transparency, naka-indicate lang yun. Pero, yung amount na yun, is the closing amount. Hindi yan kasama sa total amount. Pero, saka ba sa system yan, Joe? Kasi, ang naalala ko sinabi ng ERC, tanggalin nyo yan. Hindi isama sa billing na nakakalito yan. Ang pinatanggal, Joel, yung hindi masama yung amount mismo sa total amount. So, in-adjusted nga, meron tayong mga 57,000 customers na naibigay yung deferred payment. So, sinalik din natin yan ngayon, Marco. So, actually, hindi na yan kasama sa total amount. Kahit hindi yan sila. Okay. It's not included. It's just upload lang yan dyan for purposes of information. Pero hindi siya included sa total amount. Either it's the part of the total amount. Yung pero kasi napasama sa total amount yun eh. Yun ang tinanggal nyo, no? Yun ang tinanggal nyo. Yun yung kinorek namin. Yun ang kinorek nyo. Alright, pero ano merong personal experience ng isa sa aming mga kasamaan dito sa DCW, si Herman Moreno, si Germ. Sinising sa kanya 16,000 tapos ang nakalagay itong deferred amount 4,000. So sabi niya, hindi ko muna babayaran yan. Babayaran ko 12,000 lang. Hindi naman yan including niya yung total amount ni Joel. Probably referring to yung Febrero, no? At saka yung mga business centers naman, they have been guided by the information na hindi included talaga yung deferred payment. At the same time, kahit sa bayad center, yung insurance charges yung i-allow for payment as well. So, and all of these, hopefully, mare-resolve ito Joel moving forward. Kapag lumabas na yung siguro the system doon sa calculation rate. So, ngayon talagang meron kasi mga data system na mga floating amount na bunga ng deferred na yan. But moving forward, mare-rectify din yan. So, para paglabas ng calculation, yung recalculated rate. Kasi, well, tuloy ko lang yung kay Kuya Jem, sinasabi niya kasi na ayoko munang bayaran. Binayaran niya yung 12,000, no? Tapos tama ho. Kung ano yung insurance charges. Pero ito, no? Ang nangyari, kasi sabi ng Meralco, yun na muna bayaran. Kasi hindi bayaran muna yung di ba? Pero, lumalabas, after a few days, sinadalhan siya ng disconnection notice na babayaran sa kanya yung 4,000. Ang nalagay doon, Joe, pagka hindi binayaran, kukulan. Tapos, meron pang reconnection fee na 56 pesos na kung doon nagkakamali. I don't think that is a different amount, Joel. Kasi meron kami very strict instructions not to allow payment for deferred. I think you explained ang kailangan ng bayaran ay different charges. Baka ibang, siguro I'll have it checked. I'll ask you again to have it Xerox and photocopy. Tapos pagkala ko sa'yo, no? Pero ang pagkakaintindi ko talaga doon, yung deferred payment yun, yung deferred amount yun, tapos hindi na binayaran, tapos pinadalan siya, amount na 4,000 plus, ayun ang pinababayaran sa kanyang deferred payment. I'll have that check, Joel, kasi as instructions, hindi dapat bayaran yung deferred. Hindi pa yun sa March, hindi sa kasama dun sa total amount. Sige, paano ko sa'yo? Kasi kawawa si Kuya James naghihimot ito, no? Okay lang, we will discuss that. We recognize that, Joel, kung ano man yung ginagawa na yan, I should assure you
I will assure you na hindi magkakaroon ng disconnection. Alright. Yung mga nagbayad nun, yung mga nagbayad ng deferred amount, they will have a, fund, tama? Yes, binalik na yan ngayong Marso. Binalik na. So, yung iba, sinregister na. Dito na nilang current billing, no? Okay. Ang sinasabi ng bayan muna, what happened nung February at yung sinasabi ninyo, yung sila ngayon ang ginagawa ninyo ngayong Marso, and nakakita ko rin, contempt sa Korte Suprema. Well, kami naman, prior to this, kami nag-file na rin kami ng manifestation to clarify the issue. Well, kami naman, Joel, we will answer the charges as they come. We complied with the PRO order to the Supreme Court case. We found the abuses rule of law. Kung meron naman kailangan i-rectify, we will do that. And so para sa yun yung mga ibang consider to inadvertent yun na isama yung sa total amount. So, harap naman natin at gawin, we will not rest from this allegation. Ako naman, I'm here to explain it. Yes. And hopefully, mapaliwanag natin. Ang sa amin lang, moving forward, siguro all of this is eventually be resolved. Siguro pagkaroon ng season doon sa calculated rate. And then all of these probably perhaps will eventually maayos moving forward. Okay. Pahayag kayo na maaaring tumaas ang presyo ngayong summer dahil minipis ang supply, considering na medyo mas mataas ang demand yun. Tapos meron pang mga planta na sinasabi niya na mag-maintenance shutdown. Before siguro yung medyo magkakabalita gawin moving forward, well, for the month of March, 8 months, alam mo, hindi kasi talagang, I think ang budget hindi masyadong malabas. The second straight month, there is a reduction in rate, which is like to iterate that. And many of our customers have actually parang felt yung reduction of rate. Malaki ba at naramdaman ba dapat? Well, basically, Joel, kasi 14 hours itong reduction eh. So, maraming mga pagka 200 mga almost 100 bucks. Malaki rin, no? 3 kilo ng bigas yan. So, the second straight month. So, ano lang, yung April, sabi nga namin na prepare, plan ahead, kasi normally pagka summer month, yung consumption pattern niya pataas. But that's what you need to watch out for. Anyway, kanina, there are some plants I see that will be on maintenance. So, meron kaming, kaya na, pwede yung mga plants, move muna yung maintenance. Siguro, nagtataka naman namin, bakit ang kailang summer? Kasi mag-maintenance shutdown. And why is it being allowed by the DOE? I think pero masyado naman ang ugnayan at clarification ng Joel. Kasi marami dito sa mga planta, siguro kailangan na rin i-mention but of course, at the end of the day, what we need to do is to have more supply. Kami naman, as long as there is supply, wala naman tayo problema sa distribution side. Pero ang sabi ng CUCT, bawal daw yung ginagawa niyong prepaid. Ito ka? Well, hindi. Kasi yung mention itong pilot, ang honor sa Tagaytay, because Newton, it's a pilot area, we needed to parang option sa mga customers natin. Kanina, sa kapag-constitution and just nakita ko kayo sa walang hearings and yung option natin niya, for 5 years, ang ginagamit sila, baterya para mailawan yung bahay niya. So, alam mo naman, siyempre, baterya, limited lang, daw lang. Ang nagagamit sila, and there's one electric fan. So, itong experience na ito, nung tinanong sa kanya ni Susan, kung ulit ba niya, sabi niya, oo, kasi kahit pa paano na ma-manage na yung consumption niya, hindi lang baterya yung ginagamit niya, meron siyang actual na service coming sa Meralco,
in para future is concerned. Tapos naman pong last week, isang sinang ng tahanan din for teachers, Joel, wala silang kuryente. Kasi nung dating may service sila, hindi nila nakokontrol yung factor sila. Ngayon, may message sa kanila. So, ang gusto ng aking Joel is talagang our individual needs or parang choice. Wala namang pilihan. Hindi naman ito pinag-force sa mga customers. It's an option they avail of. Kapalitan ba yung ano mo rito? Yung yes, kontador? oo. Kapalitan yung kontador, no? Kung gusto Tama. mong prepaid. Pero pag na po, kung period, dapat parang na-realize mo, better of a postpaid. This is really postpaid. Pero sa ngayon, nakapilot lang ito sa Taytay at Angono. But so far, Joel, no? Kumanong kanina. Kasi at least like paano nakokontrol niya yung sample niya, yung program niya, kung may information, at yung mga kasama niya sa bahay. At ito nga, 5 taon, wala isang honoral service, they rely on battery. Nasunugan kasi siya eh. So, after that, hindi siya nakapag-apply. So, isa naging option sa kanya prepaid. Ay, maganda siguro, option lang yan, no? Yes, so wala naman prepaid. Baga, it's a choice. Depende sa consumer kung anong gusto niya. No? So, kung gusto mong, parang di ba sa mobile, choice tayo kung gusto natin postpaid at prepaid. Yeah. Pero karamihan yata ng mga users, prefer prepaid. So, dito, text message dito, pato ko lang sa'yo. Teka, ha? Paano malalaman kung bawas na nga yung singil na sobra ng Meralco? Si Ray Javier nagtatanong nito. Yes, Joel. Actually, yung nakamit siguro yung reduction nito, for sa Salvador. Hindi. Yung sobrang nasingil ng Disyembre, yung Pebrero, paano malalaman kung na ibalik na yan sa kanila? Yes, nag-reflect yan sa bill. Makikita sa billing yan. Ano nakalagay sa billing? Jo? Well, parang third kasi yung nabayaran yan sa institution, may line item na pinabalik na yun, na na-refund na yun. Siguro dapat indicated. Indicated naman yan, Joel. Specifically na ito yung binayad mo sobra ng Disyembre, binabalik namin siya. Tapos ito, that's right. sabi ni Ano, kailan daw i-refund sa sobrang binayad ng December. Actually, siguro ang sabi ni Ano dito, hindi pa kami wala pa ako nakikitang binalik na baka naman hindi sa yung deferred payment. Kung full payment yung nabayad na ng December, moving forward, Joel, mas naman yung kailangan na pausikan from DSP, na i-reflect. Ang 27,000 na nabanggit ko, yung meron lang deferred na naka-indicate nila. Kung wala ka ng deferred, siyempre hindi naman i-refund yun. Ngayon, kung totally hindi ka pa naman nagbayad ng December full payment, siyempre wala ka rin refund kasi meron ka pa kailangan i-settle na December payment. Okay. Iba kasi Joel, alam mo, we recognize na bumaba yung CRO, in the middle of the cycle, talagang it's a challenge to us administratively as well. That's why we are trying to adjust based on what needs to be complied with. Iba kasi yung iba, kala nila meron silang refund. Wala pa naman. Ang sabi ng, mamaya mga kausap rin si Congressman Eric Linares, sabi niya, dapat daw, Joe, bayad kayo ng interest eh. Budget day na hindi niyo pa na-control yung sobrang siningil ninyo. Wala kaming sobrang nasingil except for the 37,000 sa deferred Joel. Yun yata yung pinabalik no? We will give that up na lang to the right jurisdiction or rightful body, so the Taiwan, no? Kami naman, we complied with the good faith. As I said, itong CRO, mga bahay ko, in the middle of the billing cycle, so we try to adjust based on that situation. And moving forward, a final recalculate rate, kapasipan namin, kung ano yung
yung order, yun ho yung sisila namin. So I know nag-forward spend kayo, ano? Kasi siningi kayo ng power generator ng ganitong rate. Pero ngayon, sabi ng ERC, dapat hindi ganun kalaki yung dapat na sinisingil ng power generators, no? I know kayo yung nag-forward spend dito. Kung sakasakali, dito sa inyo ng power generators yung sobrang nilang siningil. Well, Joel, ang mangyayari nito is may mga customers perhaps, depende kung ano yung recalculated rates, no? May mga customers siguro na merong addition yung 7 based on the 767. Meron naman mga customers siguro na depende kung mababa yung mas kailangan nilang bayaran o i-refund doon. Meron naman siguro yung hindi pa totally nagpabayad, so then they will have to settle. Kumbaga, it's going to be customer depends on the physical customer na kung ano yung kanyang exactong situation. Meron mga Joel, hindi pa binabayaran yung December in full. Okay. Diba may option ka na bayaran mo muna yung November o whichever is lower. Pero sila talaga binabayaran yung December. Meron naman. Meron talagang pagkataas pero hindi pa lang alam, no? Kasi kinukumpito ng PMC yung rate ng pagkataas, no? So, ang halaga bayaran pa yung dagdag, no? Yung mga nagbayad ng December. Customer specific na ito, Joel. Like for example, at least 30% no? May mga customers po na hindi kanila pinabayaran yung December nila. So that means wala pa silang payment. May mga customers, they opted. Hindi pinutol yan? Hindi pinutol yung mga customers yan? Hindi pa. Although pinadala na namin ng liham. Ang choice naman din kasi nila either to settle yung low November muna. Yan. Kaya nga nagkaroon ng deferred, no? So, hindi masalim mo Joel, we understand, pero we have to comply. Pangatlo, yung bago bumaba yung CR o nabayaran nila yung 767 instead of the old rate of 567. So, iba din ng treatment doon. So, moving forward, isa-isa natin talaga lahat ng itong ang tawag namin sa customer specific. Kasi parang ikaw at ako, Joel, iba yung ating business. So, adjust based on kung ano man yung paging final na calculated rate. Alright. So, alam ko, mahirap yung trabaho mo. Pero, I guess somebody has to do it, no? Ikaw na pili. Well, I try my best, Joel. At the end of the day, ako naman, I tell what such attitude. I tell the truth. Kung ano yung nilalatag ko naman lahat ng issues as become. And then I try to answer with my ability. Kailan ba kayo magkakaroon ng renegotiation sa salary mo? Dapat taasan na. Tama ka. Hindi naman. Okay lang kasi public service naman ito yung full service na paliwanag ka. Salamat ha. Ingat ka. Salamat. Ingat. Thank you, Joel. Salamat sa mga kapuso at Public Information Office General. Gusto ko yung mamang yan. Ano yan hindi sinasabi mo yan. Dito yan Dito doon, mga kapuso. Awa rin siguro, no? Kaya mukha na maral sa mga kapuso. Hirap ng trabaho niya. Ano? Hirap ng trabaho niya. Siguro pagka nagsisimba rin ko, sa pamukha, no ha?